tinaguri ang Queen Bee po ng Cavite State University. At siya po, makikilala niyo po siya lagi dahil po pag kami ay usually naka-civilian clothes, ang suot po niya ay kulay dilaw. So, ating po Director ng Right Center, Ma'am Michelle Bono po. Malalimutan na beekeeper po. Yun po ang talaga number one. Okay? So, we were asked last time, nag-represent kami sa extension namin. Sabi, sige, you have a lot of sample ay trainings. Kumbaga, tanong sa amin ng evaluator, how many of this turn out to be adapters? Pwede mababa kasi hindi naman lahat ay may expect mo sa isang training na na mag-a-adapt or mag-BTP. Pero yung training niya doon serves as the yardstick kung kaya mo ba. Gusto ko bang pasukin ito? Ayoko bang pasukin ito? Pero at least through the training, na-open nyo, na-promote nyo BTP. Kaya it doesn't necessarily mean na dapat kung trainees may 26 ang magiging output ko, not necessarily. Pero kung lahat yun ay nakapag-decide somewhere, kung anong gagawin nila, that is already a good point. Okay? So with that, kaya tinawag siyang be prepared. Are you ready to be a beekeeper? So these are some. Alam niyo po yan, sabi ng mga beekeepers si Sir, alam niyo yung mga issues and concerns, marami din tayo hindi laging fiesta. Kitang-kita niyo kanina, okay yung colonies data transfer after 2 weeks or 1 month, namatay siya. So how do we do it? So ito po yung mga sakit at peste na matatagpuan natin sa ating farm. Kanina ang naunay, pollen beetle, yung pinakain siya unti-unti ng mga larva, etc. So start natin. Ito po ay bee mites na problema ng ating Apis mellifera. Tawag natin ay Varroa destructor or Varroa. Okay? Umatake siya sa Apis mellifera, iniitlogan niya yung inahin, yung iitlog at inahin sa brood cells. So pag nandun na yung inahin ng Varroa mites sa brood cells, wala na nang lalagyan yung ating queen bee ng kanyang larva at saka egg. So yan po, as in literally we call it takuto. Ayan po, may kuto. So tatanggalin yan. Tapos eventually actually kami pag nakikita namin sa frame, tinatanggal na namin para hindi siya makapahawak. So yun po ayan siya, sa larva pa lang. So mahirapan na mag-grow ang ating organism, ang ating bees. So ito naman po Varroa Jacobsoni. So ibang klase naman din po, pero still mite din po siya ng ating mga bubuyo. So yung Tropineidaps clarae ay pareho po, mga mites din po siya. Ma-atake siya sa larva. So pag inatake ang larva, wala nang magiging pupa, wala nang magiging adult bee. Yan. Okay? Number 2, problema pareho ng stingless beekeeper ng mellifera at saka ng serana, ang hinlulubo kaya wasp. Okay? So ang kakotakte, hinlulubo. Actually, magkakaiba naman din sila. Pero mas kilala natin siya as hinlulubo. So meron tayong mga ganyan na makikita. Yan. So ibig sabihin, pinuntahan ito ng ating hinlulubo. Actually, kalaban po siya. Nakikialagaw kasi siya sa honey. Ang problema sa kanya, unlike bees, pag nag-sting ang bee, nakwento ba ito kahapon? Wala ako kasi na-defense kahapon. Pag nag-sting, nakwento na ba? O, hindi na nakwento. Di ba, pag nag-sting ang bee, mamamatay na yung bee. Kasi kasama yung kanyang gut part. Ang putakte, ang wasp ay hindi po. So, multiple kagat siya sa inyo, pabalik-balik at mas masakit siya. Opo, papatayin po. Now, paano mo papatayin? So, nagbasa pa kami dati kasi medyo talagang masakit siya. Nakwento na rin ba ito? Okay. So, medyo masakit kasi siya pumagaan. So, nagbasa pa kami paano yung, gagawin. Dapat naka-full gear ka daw, etc. Bago yung malapitan. Kasi konting nyo lang ay madali siyang umatake. Okay, nung pumunta ako sa farm, syempre, iba ang knowledge ng mga farmer. Sabi nung nasa farm namin, yung tiya namin, kasus, yung lulubo. Kumuha siya ng stick, kumuha siya ng, fireball, katsa, or basahan. Isinod niya sa gas, tapos ginanong. Ayaw, pinis lang. Tapos, ang problema. Babalik niya ngayon
papatabuhin nyo nga siya or papatayin nyo talaga yung hinulog. Kasi sa totoo, pag umatake na siya, pag nakita niya kayo, aatakihin niya talaga kayo. Hahabulin niya talaga kayo. Okay, next, langgam. Kita niyo po, lahat ng klaseng langgam, sabi nga ni Sir, at pinakakalaban niya during splitting. Kaya mahalaga na punasan niyo yung nag-drip. Okay, may maganda akong natutunan kanina kay Ma'am. Sabi niya, yung honey, yung pollen, padrip niya muna bago niya ibalik sa colony. Okay, bakit niya gustong ibalik? Gusto niya ipakain din ulit doon sa in-split niya. Kasi yung in-split niya kanina ay pwedeng nakulangan, na-stress ng konti, so meron siyang ready food source. Okay, so isang point. Pag kayo po may na-experience sa farm, kwento niyo po sa amin, ginagamit din namin siya. Nagagamit po siya ng ibalik keeper. Gabi daw ibabalik kasi hindi pwede nga sa umaga. Bakit? Maraming insekto na makikiagaw sa kanya. Tsaka aamoy. So yung mga ganong technique nyo, wala yun sa libro. Tama? Nasa inyo yun. Tapos lang yan natin lalagyan ng scientific explanation. So very precious po sa amin ang citizens knowledge pagdating sa ganyan. So ito po ay nakakalaban natin. Number 2 ay pwede nyo rin lagyan ng, sinabi sa inyo ni Sir, yung used oil. Okay, used oil, hindi pwedeng bago oil. At kung ano pang ma-invento nyo dyan, okay, balitan nyo sa amin. Okay, next, butiki. Kita nyo naman na ang pinupuntahan ng butiki ay, or mga langgam, yung mga mahihinang colonies. So, malalaman nyo, ay makikita nyo merong mga itlog-itlog doon. So, remove it properly. And then, palaka, especially para sa ating, ang tawag ito, mellifera. Okay, kasi busog sila. Eh, sa stainless bees, mabubusit lang sila. Kita nyo na kung kaya kakulit ang mga stainless bees. As in, talagang literally inaabangan sila. Kita nyo may mga guard bees, di ba? So, pwede puntahan doon. And then we have ibis na makakasira din sa ating quality ng ating honey. Sabi nyo, simple, pero totoo. Pero kailangan i-address kung paano nyo siya tatanggalin sa inyong farm. Gagamba is another one. Napakasimple, pero kasi yung sapot nila, makikita nyo doon, natatrap yung ating mga stainless bees. So from time to time, walisin nyo, tanggalin nyo, kasi nga matatrap yung stainless bees, hindi sila makakalipad. And then kanina, nalimutan namin hulihin, kasi usually pag nasa field kami ay meron kaming vial, this assassin bug. Yan po, meron tayo kanina. Kung sino nakakita nasa ibabaw lang, ayan, yan po ang assassin bug. Ito po ang nest ng wasp at saka yung mga eggs ng lizards. So, na-observe yan sa ating melliponary. Meron din po tayong 18 na tuliga. Ito po yung mga larva. Mga pollen beetle. So, kita nyo, mauubos na yung ating mga colonies. Yung mga larva, nakikikain din po kasi sila doon. Okay, next. Ito naman yung wala sa stingless, pero meron sa, ito po ang sumila sa aking serrana. Pag humina po ang colony, ang pinakaunang napunta ay itong mga greater wax moth. Okay, so ang ginagawa niyo, nilalagyan niyo ng maraming ganyan sa ating mga tawag dyan, hive. So hanggang eventually, hindi niyo na siya magagamit. Yung stingless bees, minsan, akala niyo pala, makabalimutan ko, akala niyo may pumapasok pa. Meron pong pumapasok. Pero actually, unti-unti, inuubos lang nila yung nasa loob. Pwede din yan. So, tingnan nyo din mabuti kung ano nangyari sa inyong colonies. Mga sakit, yung kanina ay peste, yun ay cause ng mga insects. Okay, ang sakit ay cause ng microorganism. So, ito naman po mga sakit na to, so far, ay galing sa ating mga, ay para sa ating mga mellifera at sa serrana. By the way, balikan po, yung serrana po ay hindi masyadong kinukuto kasi meron silang capability or capacity na maghingutuhan, magtanggal ng kuto sa isa't isa. Native eh, iba. Innovative. Okay, so ito yung mga sakit na matatagpuan natin sa mellifera. So, Pedibacillus larvae. So, American foul brood. Bakit foul brood? Kasi siya ay mabaho ang amoy pagka na-i-infect na ng ganito. So, ito po ay microorganisms, specifically bacterium or bacteria. Nagpuproduce siya ng spore sa infected na larva. Yung spores po parang putok,
pero maliliit lang siya, ay nakaka-withstand 3 to 10 years. So kaya mahalaga na pag sa beekeeping, pag kayo ay may sakit yung mga colonies nyo ay huhugasan or disinfect nyo yung hive tool before going to the next hive. Okay? So iyan nyo ng mainit na tubig. 35 years ang tuyong larval scales, 70 years ang spores. Additional knowledge, ito po ay totoo rin sa tao. May mga bacteria na may mga spores na nakaka-withstand with several years, reason why madali ipasa yung disease. Ang narinig nyo po, naalala ko lang para ma-link nyo, ay anthrax. Nakalitaan nyo na? Meron na uling anthrax. Noong unang panahon ay meron ng anthrax, cause ng Bacillus anthracis. Ang Bacillus anthracis po ay merong spores. Noong unang panahon, kaya siya kumalat kasi yung spores nilagay nila sa sobre na mga pupunta sa mga senador. Okay? Tapos pag-open nila, nalanghap nila yung spores, kaya nagkaroon sila ng anthrax. So, ganun ka-powerful yung spores. So, ito din yun. So, reason, sabi ko sa kayo nyo kanina, i-disinfect nyo yung mga hive tool. O, yan, meron na kayo additional knowledge sa anthrax. So, ito po ang American foul brood. Ang kulay ng larva at pupa ay nagiging creamy brown at dark na merong ropey appearance. Parang masapot, malagyan. Number 2, special knowledge ulit sa microorganism. Pag ang inyo pong pagkain ay medyo madulas na, pero kahit minsan kasi ang amoy, okay pa eh. Pero pag medyo madulas na, slimy na, more or less may bacteria din. So, pwede nyo nang tanggalin. Yun ang pinag-aawayan namin ng husband ko. Ang hilig kasi sayang eh. Sayang pag kayo ay sumakit dyan, mas sayang ang pupo. Okay, kasi minsan may amoy na okay pa, pero madulas or slimy na. Especially ngayong season na to na mainit. Kanin, puto, etc. Kaya lagi sabi ko sa mga anak ko, amoy ng pagkain. Alam ni si Artixon yan, pag kami nasa labas, paamoy-amoy ako ng pagkain. Kasi nga, very careful sa ganon. Okay? Next, chalk brood. Tinawag siyang chalk brood kasi mukha siyang merong chalk. So, cause naman siya ng Ascosphaera apis. So, apektado ang sealed at unsealed na brood. Unsealed yung wala pang cover, wala pang pupa. Ang larva ay natatakluban ng fluffy white fungal growth. Dahil amat siya, meron siyang parang cottony appearance. Tama po, yung mga amat sa tinapay, yun po ay fungi. So, puti or gray black na chalk-like mummies. Ganyan po ang itsura niyo. So, kaya siya tinawag na chalk brood. Okay? So, yan po makikita niyo naman sa ilalim ng board ng inyong Apis mellifera. Okay? Next ay, nosimosis. Ito ang pagtatae. So, kungwentuhan nga kami, bakit nga daw bawal, dapat maganda ang sugar, buti pa ang bees, dapat primera klase ang sugar, kasi pwede silang magtae. So, hindi sila natin kapag-secrete ng royal jelly, therefore, walang pagkain ng ating queen at ang ating larva. So, ibig sabihin, kung konti ngayon yung i-emerge into larva kasi wala tayong nagsisecrete ng royal jelly. So, yan po ang sign na sila ay nagtatae. Okay? So, yung mga ganyan. Next, issues and concerns. Mga kakailanganin, sinabi na ito ni Sir kagabi, kahapon pala kagabi. Mga kakailanganin una ay pag-aaral at hindi po yata na ubusan ang beekeeper. Sabi ko nga sa inyo, hindi na umay si na ma'am pumunta sa amin. Mapapunta kami sa Science Cafe, simple talk, stakeholders meeting, etc. Basta lagi silang sumasama and we're very proud naman. Pero nga ako naisip kanina, habang nag-aano si ma'am, siguro ito na yung magandang venue para yung training next time nga sabi ko ay gagamitin na namin sila. Kasi tuwa naman din siya talagang mag-explain or mag-explain. So might as well, di ba? Para dumami, yung pala yung result kanina. Sabi ko, I was thinking of the 124 adapters. Sabi ko, kulang kami. Kulang yung katawan namin kasi kami lang reserve usually ang lalabas. So ngayon hindi na kami magiging dalawa lang kasi we have the adapters who are very willing to go with us. Very willing na nga ma'am. Yes. To go with us in the farm. So ang gagawin, natudoble namin yung aming sarili. So, kagaya kahapon, nagpaalam din yung isang
sa Alfonso. Ma'am, mag-i-split po kami. Okay po. I-schedule po natin. Sabi niya, hindi po, tutulungan po kami ng isang adapter. Okay, pakidocument na lang po. So with that, diba, ang ganda ng nangyayari sa kanila kasi nado-document nila. At maganda din na ibinabalik nyo rin sa amin yung mga documents lang kasi nagiging accomplishment natin. Mananalo na naman tayo sa national. Okay. So vision, sinabi na din si Sir kahapon sa inyo, iba't ibang klaseng vision, napasyalan nyo kanina ang vision natin. So, pwedeng ganyan, pwede naman hindi ganito kabongga. Okay? Meron din sa katabi lang ng bahay, kahit saan nyo ilagay. This is a PJ Plantation and E-Farm. Meron din ako nakita kay Sir kanina, ginawa niya pabubong yung bahay, yung tuktok. Kasi in such a way, babagsak yung ulan, hindi rin hindi ko madiretso yung Tagalog ko. Hindi mag-i-stay yung water sa ibabaw. Although, sabi uli ni Ma'am Didi, yung tiles daw nagkakaroon din ng benefit. Kasi yung hamog, nag-i-stay siya doon sa ilalim ng takip at saka ng tiles. Sa ibabaw. Yes. Nakuha na siya, meron siyang naiiwan na hamog. So, diba? Daming ayan, yung sinasabi ko. Bakit ba? Ito naman siya. So, yung bubong niya, nilagay niya ng ganito. Lagyan niya ng kulay, kaya may kulay na amin ngayon. Napansin niyo, kinapinturahan ko ng puti yung aming mga hive boxes. Pwede rin pa ganito, all along your farm, kung anong gusto niyo design. Meron kaming isang, ito, yung mga nag-i-start pa lang. Ito pwede ito, kakapagawa ko rin lang ng pagganito, o kaya yan. O, di ba? Ang simple naman basta may malagyan siya. Basta may protection siya. Okay? Ayaw niyo ba? Yung desk na luma. Pwede din. Kaya lang, minsan magano ay inaanay. So, depende nga sa area mo. Okay? So, this is a Queen's Strawberry Farm. Dito ay kawayan naman ang ginamit niya. Okay? Kasi yun yung meron siya para hindi na siya gagastos. Okay? Tabing bahay, pwede din. Ang melifera, ayun lang ang kanyang kitchen. Okay? Pwede din sa farm. Pwede din sa parang kulungan ng dog. Diba? Ayaw niyo pa ilagay natin sa rooftop. Hindi ko sasabihin kung sino yan. Sa nasa rooftop po yung mellifera kasi mataas din ang flight ng ating mellifera. Okay, provided pala na yung flight range niya hindi mo nauuntog dito sa yung face kung saan siya na okay? So yan ay sa mga buildings for Apis mellifera beekeeping. Yes. Huwag sobrang kasi taas. set up ko dun sa Fairmont sa Makati Avenue. Gusto sana nila initially sa rooftop. Kaya lang yung Apis mellifera na hindi kayang i-adapt yung ganun kataas. So, hinanapan ng location yung Apis mellifera, which is ang napagkasunduan, big floor. Hanggang lang, hindi siya sobrang... Ngayon yung harvest mo ng 50 kilos. Yes. Mataas. Paano nga sabi ko sa inyo ang urban beekeeping sa kanila ang Apis mellifera? Ang tinitignan ko na wala sa kompetensya sa urban. Yes. Sila lang po yung nag-pollinate ng area. Ang problema mo sa urban, eto ha, pag kami ay nagme-mellifera beekeeping naman, ay ang mga katabi. Isa kasi sa bahay, rooftop, halimbawa. Tapos, syempre, sa totoo, pag meron kayong bees, sabi ko sa inyo, para siyang nag-encourage pa ng ibang mga bees. So, sabi, ginagat ako ng bees. Sabi niya, pumasok sa kwarto. Okay, pumasok daw sa kwarto. Na mag-iimbestigahan nga, sige po, bigyan niyo nga po ako ng sample ng bees na kumagat sa inyo. Mas makikita mo, white naman yung bag. So, basically, siya ay dorsata talaga. Ang mapangahas pumasok sa kwarto na may ilaw. Kaya lang, sa mga tao, kahit anong paliwanag mo sa common tao, hindi nila maintindihan kasi alam nila yun ay nakukuha niya idea. At saka technically, parang na-encourage din naman yung dorsata kasi nga meron kang mellifera. So yun, ito nagkakakasuhan minsan, sinusumbong nila yung mga bees. Kaya ginagawa na ibang beekeeper, sasabihin niya sa kapitbahay, sige na, libre mo na nalaman. Di ba kung na-ito sa inyo na nag-send sa akin ang proposal ng Soler para mag-collaborate ng partnership with beekeeping. Ang ginawa ko, nakipag-meet ako sa kanila, tapos inocular ko yung Soler. So, ang magiging source ng pagkain ng Apis mellifera, which is yung baklaran, kahabaan ng mga akasya ay nara. Yun yung ano. Pero yung cost naman,
our part, medyo costing, dahil po medyo costly kasi from Dasma to Soler, yung transportation and so on. Hindi naman ako, instead na, pinano ko na lang kay Alexis. Siya na lang po yung Kasi mas malapit siya. mag-start, kaya nga sineset up na. Pero kasi si Alexis yung magmamigrate na sa Davao eh. So ako rin yung, eventually ako rin yung magmamana ng area. Yan kaya sila, pang urban beekeeping. Okay? So far, yung amin nasa Carbona ay successful naman. So ito ay sa Alfonso. Ito talagang matitikang beekeeper namin, si Romy Fenol. Ngayon nga lang ay naging stingless beekeeping na rin. Okay, forage, sabi natin, meron ba o wala? Yun ang pinaka number 1 na tanong, kaya may tanong dyan kanina, may forage ba? Kung wala, huwag na kayo mag-alaga kasi paggugutuman nyo. Maglalagay ako, okay, ilagay mo na natin. Nasa Mahalina Farm kami yung Zobel, sa may Kalatagan. May isang beses, sabi ko, may forage ba? Mag-aalaman mo. Sige, mag-alaman muna tayo after 2 weeks, after 1 month, saka na lang. Kasi ready naman for bloom. So ito ay mas madadali. Nakita niyo kanina yung ternera. Cuttings lang yan. We have coffee, pinupuntahan. And then yung comprena. So sabi ko sa inyo, yun ay pinangarap din namin. Kasi bakante dating lote yun. Yung nasa harap ng Bright Center. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng parang sunflower farm. Pero hindi sunflower ang nakalagay kasi mataas ang maintenance. So what we did ay mga bee plants. Para yung mag-serve na demo area sa mga beekeepers na ito yung pwede nilang ilagay sa kanilang place na maganda rin yung bulaklak. Aesthetically beautiful, kumbaga. So marigold is also one. Ox-eye. Ox-eye ay, hindi ko alam ang common name. Parang daisy, na maliliit lang, parang tamunga ito. Okay, and then peace lily na napakadali din naman patutuin. So these are for the ornamentals, hindi pa nakalagay dyan yung high value vegetables na kasama sa bahay food. Then we have the Copeia, Cosmos, at saka Portulaca. Portulaca is alembong o kaya 40 days ba? Okay. So, Caliandra, outer puff. Ito tawa ako. Okay. So, ito ay, ang ganda din mamulaklak. Para siya sampalok lang yung use. Lagunti is all time, all season, year long ang pamumulaklak niya. Makikita niya talagang pinupuntahan siya. Okay, makahiya, sabi nga ni Sir. Kita ko na pala yung ni Sir kasi ang dami niya nga maganda talaga yung undercover ba ang tawag? Na area ni Sir. Eh meron nga siya, undercover. Thank you, Sir. Understory. So, meron siyang mga ferns. So basically talagang bababa ang miss nyo kasi andun na nga yung lahat ng pangangailangan niya. Okay? Lahat ng klase, pwedeng puntahan. Kaong, pwede din lahat ng klaseng bees. Okay? So, yan po ang ating Agri-Eco Park na napuntahan niya na. Yan, ganyan kaganda. I was telling kanina, sabi namin, ang pangarap ng center, pag uwi nyo, bilang beekeeper, ay mabili nyo ng lahat sa center. One-stop shop. Bumili na kayo ng veil, ng hive tool, yung halaman hindi lang naka-prepared kanina, pero we wanted yung mga seedlings na available. Prepare nila dati yun, hindi lang namin na-promote. May mga ilan lang na nakabili. Ngayon, tirap sila kasi sobrang init. Ayan. Marami ang bibig sa bundok. Ayan. So, ayan. Shout out sa aming nag-maintain. Talagang, alam niyo po ba na ito ay inumpisahan namin dahil makulit pa nga ako sa aswang. Talaga. Sabi ko, hindi, kaya natin ito. Walang pagtatanim, nag-request pa kami kung saan. Walang pagdidilig. Eh, di kami nagdilig during the pandemic. Kami lang naman ang nasa office dati eh. So, pumapasok kami para diligan. Kaya pag tinatanong-tanong ko siya, wow, hindi na ako nagdidilig ngayon. Level up na. Meron na kami nag-maintain ng ating yun. Water source, ito yung sinasabi. Pwedeng solar-powered fountain. Si Ma'am Didi nga yung invention, pwedeng sa ibabaw ng hive. Ilagay nyo, kaagad. Yung mga maliliit na lalagyan, Gravel. oo, para yun ang tungtungan. Bakit kailangan ng gravel? Ayan, para tungtungan ang ating mga bees. Okay? So, uhaw din sila, kagaya ng mga iba. Resin source, pag hindi kailangan, hindi para sa propolis, magdagta kayo or mag-cut kayo ng magsugat. Ang inyong halaman para lumabas yung dagta. Maging source ng kanilang propolis. By the way, kung ang inyo na
propolis ang kanilang eco-produce. Meron lang maliit, imbis na ganun kakapal yung second layer, manipis lang yung layer na nilalagay nila. One, pwede nga nilagay honey, pwede nilagay ay propolis. Kasi nga, mahal yung propolis, sabi ni Sir, 1,000 per kilo. But, ang isang kilong propolis ay napakatagal gawain. Imagine nyo kung gaano kagaan yung propolis. Eh, hindi nyo naman ibibenta ng ganon. Tutuyuin nyo pa yun. So, ang tagal na tayo. Okay. Meron sa amin challenge. Sabi ko yun sa inyo, ang daming market. Kasi, nagawa na po ng ibang bansa ang propolis toothpaste, ang propolis ganito ganyan, tayo ay naiiwan. Naka-market na sa kanila. Sa atin, nasa research pa lang. Kumbaga. So, walang masyadong pumapasok sa ganong industry. However, may kumatok, sabi, Bright Center, kaya mo bang mag-provide ng ganitong much na propolis? Pwede natin isipin, ilan ba yung mga adapters? Kaya ba? Kaya lang, gano'ng karami ang napoproduce natin per year? Siguro per box ay 200 grams lang. So, ibig sabihin, gano'ng karami. Baka maubusan tayo. I was telling nga, bakit ko pa ibabato sa Indonesia or sa India? Bakit? Baka naman may mayaman dito na gusto mag-invest na gagawa tayo ng produkto na merong propolis. Okay? Mataas ang demand, kaya lang mahirap din na masyado mag-i-push kasi nga baka maging masyado na tayo maging sakim. Kung ano lang kaya natin dito. Okay? Sa laging. Kasi ang gagawin nyo, hubatan nyo na ngayon yung ating mga bees. Nivel, suit, kailangan nyo. High box, ready kayo for splitting. Pag i-split ako, ay siya, bili ng high box. Ano natin ilalagay yung i-splitin nyo? Okay? And then, high tool, sinabi na ni Sir sa inyo kahapon yan. Then, this is for the milliliter na sinasabi ko, medyo mataas ang input. Kasi on top of bibili nyo na 10,000 to 15,000 na brood, okay, na brood na 4 framer lang, kailangan nyo pa magdagdag ng wax foundation, usually 80 to 100 pesos. Ang frame ay 80 to 100 pesos. So, pagdami ng frame, input kayo na input. So, kailangan nyo din ng B-brush para sa Abyss mellifera. Ito, para sa stingless. Sabi ko, secret tools namin to. Okay, suklay, kasi alam nyo sila ay napunta sa buhok. Bakit itong brush? Kasi instead na pagpagin nyo ng kamay nyo na masasaludsod kayo ng kung ano-ano, di gamitan nyo ng paintbrush. And then, sabi ni Sir ay, yung butane fuel. That is para lang itaboy. Not necessarily na malalagin siyang gagawin din. So, ano lang, secret natin yun. Okay, let's see. Capital. Stainless, so depende. Kung kagaya ni Sir, nasa viral, mura-mura. Pero ulit, ang tendency nyo, pwede nyo kasi i-costing yan eh. Ito, viral, ganito. Hindi stable, hindi siguradong mag-output siya ng ganyan. Pag stable, establish yung colonies nyo, you can start 3,500 to 4,000. You may start with 10 colonies or less, okay lang. Bevel, high tool, B-shed, kung hindi nyo na kailangan, meron kayo, tawasan nyo yung inyong capital. Then, nag-split kayo. Pakaswerte ni Sir Bang Diding. Nag-split siya, 100%. Dito sa aking sample, 70% lang. Okay? Kunwari ang na-split nyo lang is 7. Okay. So, magdadagdag ko kayo ng additional high box. So, ito yung total. Pero after a year of splitting, ito yung computation ng kwentang baraka lang to ha. Ang sa totoong economics ay yung kailangan kayo mag-input ng effort ninyo. Tama po? Dapat pinipresyohan nyo din yun. Pero assuming na ganito lang naman, okay? So, after splitting, yun na yung cost ng inyong mga colonies. So, mataas-taas na din from 46,000. Okay, tapos meron pa kayong produkto. For Abyss mellifera, medyo marami-rami kayong kakailangan din. You always start, you encourage kayo na mag-start with 2 colonies. Bakit? Kasi pwede kayo magpalit-palit or magpapahina yung colony nito, kukuhanan nyo ng brood sa kabila. Okay? So yun, huwag kayo mag-start ng isa lang. Yung mga bevel, etc. So tinaasan ko ng konti para hindi nyo naman ako sisihin. Frames, yan ang mga presyo nila. Smoker, kailangan nyo din. B-brush, mite strips, para matanggal ang mites. So, kailangan din yun. Standard 5. Oh, may sugar, ma'am. Yes.
Kasi during their period, during July, August, September, pwede kayo magpakain ng sugar syrup. One six and Isang season lang. ilang colony po? Dalawa. Kaya niya na. Okay, so ito yung ating pwedeng magastos per startup. So tingnan natin. May point pa pala, sorry. Pag nag-split na kayo. Okay? High frame uli, nag-split kayo after year 2, tapos another set of sugar. Okay? So pagkakakitaan, ito na po. 1,600 o kaya 2,000 per kilo. Sinabi ni Sir, kilo. 1 ml. Unang nagbenta, ml. Ma'am, nag-chat ako, kilo, mabigat ang honey. Kaya minsan hindi puno. Tingnan nyo, 500 ml bottle, pero ang laman ay 750 grams. Kasi mabigat ang honey, hindi siya tubig. So, 10 colonies, meron na kayong 20,000. Okay? Mas mahal po kasi ang honey ng stainless steel. And then we have Apis mellifera. So, mataas ang production. Sample, naka 30 kilograms kayo, eh di mas mataas-taas ang benta ng honey. So, yun yung sinasabi ko. Pag commercial or gusto nila ng mas maraming kita on honey, they go into mellifera. Kaya lang, mataas talaga yung maintenance cost. So, other products, propolis, 1,000 per kilo, pollen, 1,000 per kilo. Yung pollen kasi pwede nyo i-capsulize, capsule, o kaya ilagay sa, hindi capsule nga, isa tabletizer pala gusto ko, or pelletizer. Okay? Now, stainless bee honey, beeswax, and then contract pollination. Hindi pa uso sa Pilipinas. Yung makikilagay lang. Usap-usap lang to, pero pwede yun. Sa ibang bansa, ganito yung ginagawa. Meron na. Nagpapakontract pollination. Yes. Tumawid na. Tumawid na. Tapos kanya pa uli yung colony. Yung honey. Diba? Dalawang linggo sa 100 na colony times 1.5. So, ganun yung income. Ang laki. Oo, so uso na pala. Kasi dito si Sir Chris Mark, ang ginagawa niya, yung mga friends niya na meron lang bakanting farm, nakikilagay lang siya. Tapos bigyan niya lang ng honey. Actually, nag-offer ako kay sino muna? Sir pa kay Kuya din. Meron siya 1 hectare na dragon fruit farm. Pahiram ko lang. Pwede lang. Gusto niya na. Yun. Kasi totoo yun, maraming willing na mag-invest sana. Kaya lang wala silang farm. Wala silang time, wala silang farm. So, pwede, sige, palagay nga po ng ng 10 colonies ng stainless steel, tapos palit honey lang. Ano ba mawawala sa kanya? Farm nga lang ang meron diba? So, okay na okay yun. Pwede yun. So, yun mga sinasabi niyo, sir, na hindi lang gagawin nila sa farm nila, ito. Palagyan natin ng bees. Might as well kasi pag pinalagyan mo lang ng bees, ang magme-maintain nun si beekeeper din. Sa Manila naman mga ginagawa ni Sir Alexis, 70 makikilagay siya sa... Pwede. Ayun. So, pwede na yung mga ganong usapan. Okay, at least. At ang isa pang natutunan ko kay Silan Agri Farm, sabi nung kanyang anak na si Sheila, ang regalo daw sa kanya ng tatay niya nung graduate siya ay baka. Maliit na yung baby baka. Baby baka. Sabi ko, so ngayon, buya, tawa. So ngayon, sabi ko sa anak ko ng last time, kasi nag-start siya ng beekeeping So meron siyang 3. Sige, ang regalo ko sa apo ko, 2 colonies muna ng stainless steel. Pag napadami mo, sige, saka kita rin nagaluhan ulit na colony. So mag-grow kayo pareho. So sa apo ko yun, sabi ko, sa tuwa naman siya. Okay? So, maganda nga pala yun. That is another way of encouraging them sa farming. Okay? So, another, sabi ko, kainin na kailangan niyo siya. Pag kailangan niyo siya, ibig sabihin, pwedeng pagkakitaan. Tama? So, true enough, pinagkakakitaan na ngayon na isa nating adapter. Pag nagawa kayo, gandahan nyo, sabi naman po, benta naman po nito, tulong sa ating mga mananani. Meron pa isang grupo na gustong tulungan. Si Rotary Club dati, hindi na nga lang kami nagkabalikan. Rotary Club of Malabon, sabi niya, ma'am, kung pagtaliin natin, sige po. Sila daw mag-provide ng mga machine, so on and so forth. Sige, okay lang.
So, tingnan natin kung pwede yung mga ganong aspeto. Okay, pagkakakitaan din, hive box, 500 to 600. Pwede din. So, gawa kayo ng magandang hive box. Tingnan natin kung paano, or gawin natin na makakabenta. Bakit? Through the center kasi, kami yung maraming trainings. Kung gusto nyo, okay din sa inyo. Walang problema. Sabi ko, tutulungan lang namin kayo i-promote yung inyong mga produkto. Okay, so provided tama yung sukat at saka hindi nasisira yung kahoy kasi masisira din ang Cavite State University. Ito ay pinopromote na may tinitignan namin ng tie-up with yung LERC kahapon, komento ko, yung mga PWDs, sila pala ay gumagawa ng mga woodworks. So pwedeng sa kanila ito. Ang magiging problema lang namin, galing kasi Caloocan, paano ipapadulog sa Cavite. Pero at least, pwede siya. Okay? Another big furniture na pwede, yung frame, di ba? Pwede din na ibenta. And stainless steel columns. Tingnan sa mga presyo eh. Nag-mark up na ako agad. Joke. Okay, so ito. So naipagbenta na namin si Sir Chris Mark, naipagbenta na namin si Alfonso, si Sir Arnel. Marami na kami naipagbenta na columns. So ito, ma'am, meron akong pambenta dito, baka may buyer kayo. So at least kayo na magsabi sa akin. Pwede yun. Huwag lang kami, meron kaming experience nung una na talagang binalikan nila kami. Eh sabi naman namin, sir, ang colony mo naman ay nasa Batangas, may cost din naman kami. May cost din naman ako kung lalagay mo dito, okay lang naman. Tsaka wag, during that time kasi starting pa lang, nahihirapan kaming i-promote, hindi naman ganito karami ang interested ng beekeeping. Sir, wait lang. Parang gusto niya nauna. Hindi naman siya parang pagkain o ito, pag-ibenta niya. Hindi naman siya gano'n. So, eventually, naintindihan din naman nila yung mga gano'n aspect. Okay? So, ito po ang honey. Yan. Si Los Pepes, pinagbebenta namin. Meron din siyang pollen, provided properly dried. Ito ang problema ng pollen, kaya madali ding yung life span niya, shelf life niya. Okay, ito po ang soap na meron, pero actually ito ay hindi pa namin kino-commercialize, pero ito yung nag-undergo na ng research. May antifungal property. Hindi pa namin maharap yung mga packaging and all, kasi ang dami namin ginagawa talaga. And then we have the liquid soap na pwede nyo rin gawin, pwede. Si Tabitas, na lagi kong binabanggit sa inyo, nakita nyo kanina ay into this product na. So, yan po ang honey pots na products. So, nagawa na sila ng kanilang sarili. Sabi ko sa inyo, mahalang bentahan. Kanina, may nakabili ng 50 pesos lang galing kay Silan Agri-Farm. Nilagyan naman niya ng honey. And then, ito kay Los Pepes pa din. Ito kay DL's Wine. Kanina yung binibili niya yung wine, beeswax. Dati ang picture ko nito galing pa sa isang partner. Ngayon, ang picture ko na ay galing sa ating adapter. Ayan, para ano. Tapos si Project Hive, kanila yung meat. Ito kung konti pa ang pumapasok sa ganitong industry. Kasi mahal ang wine. Diba? So maganda rin ito. Masarap, nakatikim na kayo? Wala eh. Pag nakukuha kami ng next time. Baka kami sa kanila. Baka hindi magano eh. Baka maging ano pa kayo, cargo ko pa kayo. And then lip balm. Ito mabenta kasi madali. Mura lang siya. Malit na item lang. Okay? And then the next question is, are you ready to be a responsible beekeeper? So lagi, emphasis on being responsible both for the environment and your community. Yun ang pinakamahalaga. In as much as gusto nating magbenta, basta tapikin nyo lang kami, ma'am, nandito po ako sa ganitong farm. Ma'am, titik lagi may report yan. Ma'am, binuksan po, tinulungan ako mag-split si ganito. O, di pag kuha ako ng picture sa kanya, tapos makikita na ito yung ating output. Okay? So, again, based dun sa inyong mga sinagot kanina, you send us a letter. Ito, very fresh kay Sir Dixon. Sir Dixon, tignan mo na to. Bagong letter at bagong baba ng Office of the President. This is how then we will schedule your visit, kung ano man yung meron, training, so on and so forth. Tinidor. Iwasan yung pagpiga, kasi pag pinipiga nyo, marumi, nagugula. Ayaw nyo nang bumubula yung inyong product din kasi. Secondly, gusto nyo naman na naka-strainer siya kasi ayaw nyo nung
pollen, madaling umasim, tsaka madali ang fermentation. Although, si Sir Chris Mark ay gusto daw ng client niya ay merong flow pollen. Kasi extra energy, extra proteins, di ba? So, okay yun. Hirap lang minsan pag may ubo din kasi, ewan ko napansin niyo, pag may ubo, hindi pwede parang umaaligas-gas. Kaya bawal kayong kumain ng mangga, miso soup, kasi may aligas-gas, lalo kayong ubuhin. Makakatiin na lagunan ninyo. Yun yung sinasabi ng aligas-gas. So, tignan niyo kung ano yung what fits for you, pero mas naibibenta ng mahal yung walang pollen. As in, malinis na malinis. So, minsan nakakakuha kami ng isang chamber na talagang walang pollen. So yun, hinihiwalay na namin kaagad para maganda yung produce. Yung isa naming adapter, si Ma'am Heidi, sobrang mag-train yun. Dahil ayaw niya talaga ng may pollen. Kasi ilang beses niya ini-strain. Ayaw nga lang ng iba kasi cost niya pa din or rather weight pa din yung pollen. So kanya-kanya, so siguro pwede yung gawin na with pollen, without pollen, so on and so forth. Hindi pare-pareho ang lasa ng honey. Medyo malabnaw siya pag medyo sa season ay medyo hindi masyadong mainit. Okay, so merong masasarap, medyo merong mukhang parang parang ano ba to? Stingless ba to? Kasi matamis yung honey niya. Hindi siya may asin. Merong sobrang asin. Suka ba to? Isa kasi nagbabattle kami sa office. Sabi ko, pasok ko, may suka. So, depende. Kaya kami, pag nakaka-harvest kami, lagi kami pinapromote, o bilhin nyo na agad. Kasi nga, alam namin na sobrang precious yun. Siguro sobrang precious kasi ng time namin. Para maiyahat pa namin sa pag-harvest ng stainless steel. So, yun. Laging malinis. Ang bote ay huwag ilalagay sa pangit na bote. Mahal ang money. Pag nilagay mo sa pangit na bote, mababa yung presyo niya. Do not use bottles. Tapos when you sterilize, dapat kasi ini-sterilize nyo, huwag yung diretso sa factory yung bote, ay lalagyan nyo. Gayon ha. Linisan nyo, pwedeng walang sabon, kulog lang, tapos drain nyo ng matagal kasi para matuyo nyo siya mabuti. Kung may oven kayo, much better, madali ang drying. Kasi dito sa school, merong pang-dry. May oven. Okay? Tapos yung takip, tignan nyo mabuti. Labeling, proper labeling tayo. Huwag kayong maglagay ng honeybee. Hindi kayo nabibenta ng honeybee. Honey po ang binibenta ninyo. Okay, so doon pala, ay ako, di pabili nga ng honeybee. Okay, stainless bee honey, o kaya European or Apis mellifera honey. So yung mga little tips na gano'n, tapos kanya-kanya kayo kung ano gusto nyo pagkakapackage. Meron pa kami isang gustong mangyari later on para mas ma-monitor instead of getting getting products from the adapter, baka gusto nila ang iba ko ay honey na packaging ay sa university. Pwede din yun. Okay? Provided na ganito yung klase ng kanyang honey. Kung saan mas kikita sila, mas okay yun. Okay? Kasi parang nagpapare-pare lang yung produkto. So, no matter what, any way na makakatulong kami sa inyo, edi gawin natin yung mga partnership. Pero tinitignan ko paano tayo magkakaroon ng partnership. Okay? So, ano pa? May tanong pa kayo? May gusto pa kayo i-share? No? May nagsabi na po sa akin na yung hindi po yung maganda pag farm ay may gamoting kahoy, balinghoy sa mga ganyan po. Dahil na napait po daw. Totoo po ba yun? Baka, doon sa'yo na, hindi. Meron ba kayo? Oh, dito. Dito. Kasi yung mangrove din, although sabi nila, may nabasa na din ako na parang may alat daw ng kaunti. Pero we have this sa Binyangan, Quezon, na mangrove, okay naman so far. So, ang tinetest nga namin doon ay paano niya nakukuha yung mga anong pollen out of the mangrove na meron tayo, alin yung pinaka-favorite niya. Yun yung sinasabi namin sa inyo, yung pinaka-dominant na pollen. Actually, niya thesis ng isang bata noon na ngayon ay graduate na. Yung pollen preference, si Miss Earl. Okay, thesis niya yun. So, thank you naman nakasama siya. Trainee na siya kaya ng BPP. Sir? Yung mga honey, ini-sterilize.
honey po. Pwede pong, ang tawag doon, hindi sterilize eh, pasteurize. Pabilis lang. Kaya lang ang experience namin, naglalabnaw. Hanggang sa eventually, pagtagal pa ng pagtagal, sobrang lumalabnaw na siya. As it is naman siya na meron naman antimicrobial properties, pwede na pong mas gusto lang namin minsan, ako personally, nire-ref ko para medyo sticky siya, hindi malabnaw. Nilalagay ko sa ref yung aking stainless steel. Plus, hindi siya nag-ferment kasi nag-stop ang fermentation niya pag nasa refrigerator. Pwede po, pwede. Pero ako ay hindi na masyadong ina-advise. Kaya pwede nyo i-label as raw honey. At least meron kayong do not label organic. Magkakaroon kayo ng malaking problema sa organic agriculture. Kasi pag organic, kailangan ay sigurado kayo ng pinuntahan nyo ay organic lang. Certified. Certified organic. May certification na naging proseso. Yes, kaya etis tayo doon. Ano na lang, Hindi natural, hindi mo dapat organic, hindi parang pure, etc. Hindi GMO. Yan ang ito yung research. ano, organic tissue. Kaya malayo tayo dun sa paglalagay ng organic. Natural. Yan. What? Ref lang, sir. Ability, sir, okay naman. Very okay, kasi hindi siya nagsasolidify. Tapos, ito talaga ito. Regular speaker. Isa sa palatandaan na ipro-organic siya, kasi hindi siya nagsasolidify. Bumili ka na nasa labas, lagay mo sa freezer. Hindi din. Yung melifera ka, I'm talking of the melifera. The melifera kasi ay pag ang kanyang source ng flour ay sunflower, mataas ang glucose content, minsan talaga ay nag-crystallize ang term. Crystallize. Pero pagkain mo nung nag-crystallize, sobrang smooth pa din. Kaya alam mo hindi siya sa sugar. So iba pa rin yung mga aligas-gas. Yung nabili ko na may pollen, at saka yung mangin, sabay yung freezer. Same. Sting na siya. Yeah. Same sila na pagdating sa freezer. Dito lang. Hindi na ay, magaling experiment. Pero hindi ko pa nasubukan ito. Sir, natakot ako mahal kasi. Ang share ko lang dagdag kaalaman para sa mga umukonsumo ng honey. Di ba, lahat naman tayo aware na may mga imported tayong honey available sa market. So meron ako na-meet na isang celebrity, hindi ko na siya papakalanan. So nalaman niya na may honey ako. Sabi niya, hindi ako kumukonsumo, hindi ako bumibili ng mga imported honey. Ang katwiran niya kasi yung microorganism na kinukuha ng honey doon sa lugar na yon ay parang design para sa mga tao nandoon. So ang ginagawa niya, binibili niya local. Una, bukod din sa support local, saka yung microorganism na naiipo ng mga honey ay nakadesign para sa katawan natin dito sa Pilipinas. Pwede. Kaya pinag-aaralan nila ang microbiome or yung microorganisms sa gut ng honey. Marami ng researches niyan. Ano yung mga microorganisms na matatagpuan sa gut ng honey, ng pala ng honey, ng bee. So yun yung pinag-aaralan nila. Totoo naman din yun. Reason why, pati tayo, diba? Personalized na nga ngayon eh. Huwag ka na parang important po yun. Ang isa kong, sabi ko sa inyo, kung ang magiging problema nyo ay sorry, linos ko kasi, ay market, si BPI mismo, si DA, ay nagsabi sa amin last time, hiningin niya ako ng data. Sabi niya, can we supply? Instead of kami kasi pasok ng imported honey. Diba? Nagpapasok pa tayo ng honey. So, ibig sabihin, kulang ang supply. Sabi ko, pwede naman po, provided na marami tayong ma-encourage into beekeeping. Kasi gusto ay ma-import tayo ng honey. So, let's look into that kung paano natin masuportahan, pero nonetheless, no pressure. Export. Actually, same thing din na sinabi sa akin niya nung una ako encourage din DABPI. Si DABPI, Director Glenn kasi taga-Indang. Tapos nakita niya yung same passion na meron kami. Ganda ng ano niya, ma'am. Naniwala talaga siya. Kaya sabi ko nga, every time na meron silang
activity, urban agriculture, sinasama nila kami. Sa May 3 to 6, mag-exhibit kami sa Maynila. Hindi ko pa alam ang exact place. Magtutok kami. So, naniniwala talaga siya together with Rabbit. Tsaka meron pa chicken yata. Yun ang mga pinopromote niya. Pero nakakatuwa kasi yun ang sinasabi niya na kung kaya nga natin. Kasi kung kaya natin export ka pala. Export ng mga honey, well and good. Kasi kayang labanan ng stainless steel honey ang manuka honey. Ganun sila yung value niya, medicinal value ay mataas. So, paano na? Yes, sir. Nabasahin ko lang, Yes, sir. stainless steel honey is the only food that naturally contains 3 Tetrahydrous. Yes. Yung po isang klaseng sugar din na bago or unique para sa stainless steel. Kaya that makes it very unique tsaka mataas ang medicinal value. stainless steel. Stainless steel honey po. Yun. Kasi di ba meron tayong glucose, Sa ibang klase kaya ng- Sa ibang klaseng sugar po siya. Mas mahirap kasi Kaya so far, hindi siya na adulterate. So far, alam mo na mga Pinoy, napaka-innovative. So pag na-adulterate niya yan, di makisig. Okay? Kasi ang na-adulterate na ang honey balde. Actually, ang ganda na ng stainless steel. Kasi wala ng tao aware about that. So, they're letting ng Philippines. That's why I'm using stainless steel for the future home for the agent. They're not going to use sugar. Honey na. Kaya mahalan pag i-enroll doon. Ayan. Doon tayo mag-training ng beekeeping. Sabay Okay? nagplagyo. Sabay nagplagyo. Ay, kung talaga pinopromote namin sila, natatawa naman kami. Kailan? Sabi ni Matigit, ma'am, kaya hindi daw paglabas namin dito direct. Diretso na kayo. Diretso na kayo doon. Mag-split tayo, i-split yung uwi natin yung may Kasi honey pa raw.